how to bond with another human. They don't know how to love, you know, like they don't know how to. But he doesn't see it. And I do. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo tungkol sa mga farmer dito sa Canada, yung mga farm worker dito sa Canada. Okay, alam niyo ba guys na ang farm worker dito sa Canada ay hindi niyo po kailangan na maging college degree. Okay? Ang mga farm worker po ay pwede po kayo magtrabaho as a farm worker kahit po kayo high school graduate. Okay? So, tinatanggap po ang mga high school graduate na magkatrabaho sa farm. Alam niyo ba guys na kung ano yung pinakamaganda kung kayo mag-work sa farm? Kasi ano kayo guys, makakaipon kayo ng mabilis. Meron ako guys na nabasa na isang Pilipino din, mag-asawa sila na nagtatrabaho sila sa farm. Okay? Alam niyo ba guys, na pinalad sila na mag-work sila sa farm kasi nga ang laki ng sweldo nila, lalo na guys kung kapag planting season, doon mahaba yung oras nila, mas malaki yung sahod nila. Tapos guys, kapag mag-harvest na naman, ay ayun, tuloy-tuloy yung trabaho nila, nag-overtime sila, ganun, tuloy-tuloy yung trabaho nila, kaya malaki talaga yung nakukuha nilang sahod, buwan-buwan. Dito kasi bi-weekly ang sahod eh, mayroon ding weekly, mayroong bi-weekly, mayroong monthly. So yun talaga ang pinakamaganda guys sa nagtatrabaho sa farm kasi nga open yung yung overtime. Okay, ang laki talaga ng matitipid nyo, malaki yung maiipon nyo, at malaki din yung makapadala sa Pilipinas kung kayo po farm worker. Kung kayo po ay may experience guys sa farm, alam ko guys na marami nagre-recruit ng mga consultant, mga agent sa Taiwan, alam ko karamihan sa Taiwan eh, may mga farm kasi dyan eh. Or hindi ako nagkakamali kung meron din po sa Saudi. Basta guys, kapag may experience kayo sa farm, huwag kayo magdalawang isip na mag-apply kayo ng farm worker dito sa Canada kasi nga malaki yung sahod nyo. Tapos alam ko guys, 2 months ago I think may in-announce ang IRCC tungkol sa mga agri-pilot nga pwedeng mag-apply na ng open work permit for their family. Okay? Kung kayo po ay nagtatrabaho dyan sa agri-pilot, ay pwede kayo makapag-apply ng open work permit nyo para sa mga asawa at common law partner nyo. At the same time, makukuha nyo rin po yung mga anak nyo at makakasama nyo po. Yan po ang bagong news na inilabas ng IRCC para sa mga agri-pilot. Magtatrabaho kayo sa farm, ay malaki din po ang salary nyo. So, depende po kung saan province kayo. Lalo na ngayon, yung mga provinces like Manitoba, Saskatchewan, Prince Edward, ay nag-English na rin po sila ng mga salary per day nila. Okay, so ito yung magandang panahon guys na magtrabaho kayo as a farm worker dito sa Canada kasi nga hindi nyo kailangan ng college graduate, hindi nyo kailangan ng educational credential assessment, hindi nyo rin po kailangan ng IELTS para makapag-work kayo dito sa Canada as a farm worker. Training lang po, so means training or experience lang po ang required sa inyo para kayo ay ma-approve at ma-qualify maging worker, maging farm worker dito sa Canada. Okay, ulitin ko guys na ang mga farm worker ay hindi po kailangan ng college graduate, hindi kailangan ng ECA or Educational Credential Assessment, hindi nyo rin po kailangan ng IS. Ang qualified lang po, ang nyo ay high school graduate, ay pwede na kayo makarating po dito sa Canada. Tapos kung po guys, pag okay na kayo dito, nakasettle na kayo, pwede kayo mag-aral dito sa Canada para makapag-apply kayo ng permanent residence. May mga nabasa po ako dito na may nag-aral sila dito sa Canada para makapag-apply ng permanent residence nila. Marami naman guys naging mga successful na mga farm worker dito sa Canada na naging mga permanent residents dito sa Canada. Kayo mag-alala, ay high school graduate lang ako, hindi ako pwede mag-Canada. Hindi po. Marami pong ways na makating po kayo dito sa Canada kahit po kayo high school graduate lang. Research lang po kayo, magbasa-basa po kayo. Marami pong mga open job sa Indeed or sa job bank na mga naghahanap po ng mga farm worker. So, doon pa lang guys, maghanap-hanap na kayo para malay nyo, makakuha kayo ng amo doon na hindi kayo gagastos ng processing fee. Okay, amo nyo na ang bahala sa pagbayad sa consultant. Okay, siya na lahat. Wala kayo masyadong gagastusin. Di tulad sa amin ay
kalahating milyon ang nagastos para lang ho makarating dito sa Canada. Pero advantage po ng mga farm worker ay karamihan po ng mga amo ang gumagastos po ng kanilang mga processing fee. Mabilisan din po kasi kailangan nila, lalo na po kung ano talaga na in demand na yung mga nasa fixed season, yung mga products nila, talagang inaanat nila na hubos na lagay yung consultant nila na mabilis yung processing fee ng kanilang work permit. Alam nyo guys na nasa farm din po sila ng trabaho ng kanyang asawa. Okay, dahil sa pagtatrabaho nila sa farm, nakapag-ipon sila ng malaki kasi nga during planting, trabaho nila tuloy-tuloy. Talagang marami silang overtime, silang dalawa na mag-asawa. Sa farm lang sila nagtatrabaho pero after 2 years guys, nakakuha na sila ng kanilang bahay. So, nakaipon talaga sila guys. Talagang malaking advantage talaga kapag nasa farm kayo kasi nga makakaipon kayo talaga. Kasi nga, yung overtime ay nandyan eh. Lalo na kung magka-planting na kayo, magka-harvest na kayo, ayan, tuloy-tuloy yung trabaho nyo. Hindi tulad sa amin na 6 hours lang per day, 20 hours lang per week ang trabaho namin. Walang overtime, walang extra job, okay, walang cash job. So, salary lang talaga ang inaano namin inaantay. Tulad sa mga farm worker ay meron silang extra job, malaki yung sahod nila buwan-buwan, kaya madali sila makaipon, makabili ng bahay. Tulad ng ginawa ng dalawang mag-asawa na Pilipino, after 2 years ay nakapagpundar na po sila ng bahay dito sa Canada, kahit po sila ay farm worker po. Ang ganda po ng farm kasi nga mabilis kayo makakaipon at makakapagpundar agad kayo ng sasakyan, ng bahay dito sa Canada. Okay, kasi mas advantage kasi guys na meron kayo sariling bahay dito sa Canada para yung binabayad nyo ay talagang sa inyo talaga mapupunta. Kaysa kung magre-rent kayo ng bahay, malaki, tapos monthly, ang bayad nyo, hindi naman mapupunta sa inyo. Ang pinaka-importante dito guys na meron kayong sariling bahay. Yun lang guys! Sa mga gusto po o sa may mga experience po dyan sa farm, kung kayo po ay nasa Taiwan or sa bansa man, maghanap na po kayo ng job ngayon sa Indeed or sa Job Bank or hanap kayo ng mga agent dyan sa tingin nyo ay legit, go po kayo. Tuloy nyo po yung pangarap nyo na makarating po dito sa Canada as a farm worker kasi po malaki po yung may tulong po yan para guminhaw po buhay nyo dito sa Canada, pati yung pamilya nyo rin po in the future ay makukuha nyo rin po. Yan po ang kagandahan kapag kayo ay farm worker. Okay, din nakadepende din po sa province nyo kung anong province po kayo pupunta kasi may mga provinces naman po may kanya-kanya pong salary rate ang mga provinces dito sa Canada. Hindi po pare-pareho yung mga pasahod po dito sa Canada. Kaiba-ibang pong provinces, iba-iba din po yung salary rate. Okay, so yun lang guys. I-share ko lang sa inyo tungkol sa farm worker dito sa Canada. Maganda po na maging farm worker. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at makakatulong po sa inyo. Please click naman po yung bell notification para ma-notify po kasi mga bago kong video. Thank you for watching. Bye. God bless us all.